Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong Kaniyang kinukupkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayon pong 2 linggo sa panahon ng Adbyento. Kung mapapansin po ninyo, ang mga kandila po sa ating Advent Wreath, 2 na po ang nasisindihan. Ibig sabihin po niyan, 2 linggo na lamang, tayo na po ay magdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Pero mga kapatid, tila patuloy din tayong pinapaalalahanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At naniniwala po ako mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin dito, naniniwala na siya ay mahal ng Diyos. At paano ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal para sa atin? Maganda ho sigurong tingnan sa ating sariling buhay, mga kapatid, na kapag meron po tayong isang bagay na ating pinaghirapan, pinundar, at biglang nawala, di ba tayo po ay nasasaktan? Naalala ko po nung ako ho ay batang pari pa, doon ho sa unang parokya ko, isang araw, may umiiyak po na isang babae. Napakalakas po ng kanyang iyak doon sa simbahan. Kaya nilapitan ko po itong babaeng ito, tinanong siya, "Bakit ka umiiyak, iha?" At ang sagot niya sa akin, "Ninakaw po kasi yung cellphone ko." Sabi ko sa kanya, "Di bumili ka na lang ng bago." Tumingin sa akin yung babae, at ang sabi sa akin ng babae, "Father, pahingi nga ng pambili." Sabi ko, "Wala." Lalo siyang umiyak. At ang sabi niya sa akin, "Hindi niyo po kasi alam, yung cellphone na yon, pinaghirapan ko, pinagtrabahuhan ko." Alam niyo po, makalipas so ang 5 buwan, bumabalik po siya. At ang sabi niya sa akin, "Father, pwede niyo po bang i-bless itong cellphone ko?" Nakabili niya siya ulit. Bakit ko binabahagi sa inyo to, mga kapatid? Dahil masakit sa atin ang mawalan ng isang bagay na mahalaga sa atin. At higit sa lahat, masakit sa atin ang mawalan ng taong pinahalagahan at minahal natin.
At sa ating ebanghelyong napakinggan mga kapatid, ipinaintindi sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng isang talinghaga na kapag merong isang tupang nawawala sa loob ng 100 tupa, ano ang gagawin ng pastol? Gagawa at gagawa siya ng paraan upang mahanap ang nag-iisang tupa. Hindi dahil mas mahal niya ang nag-iisang tupa na ito, bagkus mga kapatid, ipinapaintindi sa atin na sa mata ng Diyos, kahit sino pa man, mawala ka man, maligaw ka man, mamahalin ka pa din ng Diyos. Mga kapatid, ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Mawala man tayo, pero hindi siya mapapagod, hanapin tayo. Tumalikod man tayo sa Kanya, hindi niya siya mapapagod na yakapin ang bawat isa sa ating tumalikod sa Kanya. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin naging tupa. Naging nawawalang tupa. Pero sa kabila ng pagiging nawawalang tupa natin sa ating sariling buhay, laging merong ipinapadala ang Diyos na isang mabuting pastol upang hanapin tayo at bumalik sa Kanyang kawal. At siguro yun po yung unang bagay at isang bagay na dapat nating tingnan at ipagpasalamat sa araw na ito. Kasi kahit man ako, may mga pagkukulang ako, may mga pagkakataon na naliligaw din ako, pero nakakasiguro ko, dahil meron Diyos na mabuting pastol, nagpapadala rin siya ng pastol upang ako ay hindi maligaw ng landas. Mga kapatid, ang mga kabataan, naliligaw yan ng landas. Pero sino ang pastol na ipinapadala ng mabuting pastol? Ang kanilang mga magulang. Kaya sa araw na ito, tingnan po natin sa ating buhay, ang mga pastol na ipinapadala ng mabuting pastol upang tayo'y madala sa tamang landas at sa tamang lugar. Pangalawa, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami ang naliligaw ng landas. Pero kung ikaw ay pastol at mabuting pastol, hindi mo hahayaan ng iba na maligaw ng landas. Yan po ang kulang sa mundo natin ngayon. Alam na nga nating naliligaw ng landas, hindi pa natin tinutulungan, hindi pa natin inaakay sa tamang lugar, madalas pinababayaan na natin. Kaya nga, kung mapapansin natin sa lipunan natin ngayon, kahit masama na, hinahayaan na natin dahil tila wala na tayong pakiramdam, wala na tayong pakialam. Pero mga kapatid, kung ikaw mismo ay inakay ng mabuting pastol, hayaan mo din ang iba sa pamamagitan mo na akayin sila ng mabuting pastol sa tamang landas. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng 3 bagay. Sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala, sa kabila ng ating pagkawala, merong Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na magdadala sa atin, maghahanap sa atin upang bumalik sa Kanyang kawal. Pangalawa, ang mabuting pastol, laging magpapadala ng mga tao o instrumento upang din tayo ay maging mabuting tupa. At pangatlo, tayong nakaranas ng pag-ibig ng mabuting pastol, nawa maging mabuting pastol din para sa iba. Kung dahil, higit sa lahat mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan, ngunit higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa ating lahat. Amen.